Kasi nakikita ko yung mga maaliwalas na mga mukha nyo, naririnig ko yung mga kwento ng buhay ninyo, kung paano kayo gumanda ang buhay ninyo dito sa Japan. Napakaganda ng Japan, no? Talagang ganda-ganda. At napakasarap na pwede tayo mag-assemble peacefully, na pwede tayong magsabi ngayon ng saloobin. Walang gurgur. At lahat ng pwede kong sabihin ngayon kasi hindi na ganon ang Pilipinas ngayon. Yun ang malungkot. Natutuwa ako nung pumunta ako dito, wala ako nakita mga truck na kasi ganun yung nangyari sa Dumaguete, sa Cebu, ganun yung nangyari kahit na yung pambabastos nila sa Pilipino. So, at saka siguro hindi naman ningin sa kaalaman ninyo yung nangyari sa amin nila Eric, no, na nung nagtanong si Eric sa Laban Kasamang Bayan, Tambaluslos, totoo ba na 1.8 billion ang travel expenses mo? No? Isang opisina yun, hindi buong hindi buong kongreso yun. At ang nangyari doon, na-detain kami illegally. So, malungkot, yeah. Pero, actually, mahal po namin kayo. at kami ay mahal kayo. So, yun yung malungkot na nangyayari sa Pilipinas ngayon, na yung binigyan natin ng tiwala, mali pala tayo. Yes. Ang Marcos pala ay Marcos. Marcos pala. Kaya nagkamali tayo ng magbigay. May malaking pagbabago. Kasi ang sinabi niya, ang prinamis niya, continuity. Continuity pala nung sinimulan ng tatay niya na pagkapasista, pagkamagnanakaw, pagkagahaman sa kapangyarihan. Yan ang nangyayari ngayon. Na umaabot sa punto na yung pinakasagrado sa atin, ang saligang batas, ay sinasalig na ni Bongbong Marcos. Hindi na, alam niyo naman ang Pilipino, hindi tayo pwedeng patahimikin. No, ako buong buhay ko, sige ako, didaldal sa UP ako, wala akong, kung ano nararamdaman ko, kung ano nasa isip ko, nagsasalita ako. Pero dito ko lang naramdaman, nag-college ako nung panahon ng tatay ni Bongbong Marcos, sumasali ako sa rally, etc. Pero walang gumalaw sa akin. Pero under Bongbong Marcos ko naramdaman ang panggigipit ng gobyerno. Dito ko naramdaman. At meron ba kayong narinig na Philippine press na ganito katahimik? Wala. Ngayon lang ito nangyayari na ganito katahimik. At ano ang ginawa ni Bongbong Marcos sa press freedom? Wala na. Bayad sila o natatakot sila. Totoo ang takot na nararamdaman. Yung ginawa sa amin sa SMNI, kami ni Eric, paspasimula pa lang yun. At ang message doon, pag kayo ay nagtanong, kayo ay naglakas loob tanungin kung saan dinala ang pera ng Pilipino, ganito ang mangyayari sa inyo. At